Hati ya kemana nanti? Oke lah. Mana ya kapan siya? Kalau share. Ha? Share na to. Masih datang. Muswa alam na. Di sana ako bilang kay monistik siguro kasi ako lang dua lang kan kay ada ko pato bisa bersama makanya tuan tuan mungkin ako matisting so na ako kasi sa sunod matisting ko pila kanal din pag paano ko
nag-share rin. Ha? Nag-share. Ano siya? Ikaw lang dali rin. Mamaya ako share. Iyok sa lang kuhan. Share na ka dito? Iyok na ito ang mga para. Alis na ko ang estimate para ako mas lumulog. May ang tanan ba? Ako lang ka doon ang udyo magod na sinog dito. Alpak ang udyo ba? Ako kasi yung udyo. E dua ba ang udyo na? Kaya sa'yo mo feedback. Murag. So, pag siya lang tingnan ka itong buwan. Para isbot ang buwan. Yes ako. Hindi, wala. Tulong ko sa likod mo. Sa likod para makita ko. Finish. Dito. 1 minute na lang. 1 minute.
Maayong buntag sa tanan, manindugta, alang sa pagsugod sa atong simba sa buhay nga Diyos. Iyang tulong na Ginoo. Diyos o hari mo, isangyaw mo ang iyong pagkakamhan. Pasalamatan ko ikaw hangtod sa kahangturan. Pasalamatan ko ikaw at sa tanan. Dayon ko ikaw hangtod sa kahangturan. Gamhanan ang Ginoo o dili o kinahanglan nga dayon siya. Ang iyang gahom. Dayon ang imong nabuhat sa tanang kaliwatan. Isangyaw nila ang mga buhat ng katingalahan. Mga tao musanyaw sa imong himaya o kahalangdon o mamalandong ako sa kahibundungan mo mga buhat. Atungan labaw ng atong kaugalingon, atong awiton sa kinasingkasing, ang awit sa pagsugid sa imong kiliran.
Salamat Panginoon. Lord, na namin nakita ninyo malamang sa among naunang umasin sa aron malugan ang aming pagsimba pagdahil na salamat kay Father God sa atong kawiko na pagasimbahon ka.
If the will acknowledges the love of God in Jesus Christ, then the earth will become the most beautiful and peaceful planet for men to live in. Thank you for the hymn, the love of God. It is my prayer that the world will come to know and believe and live the love of God. Father, our loving and gracious Father, we commit to you our worship this morning. Bless each one who is with me in this worship today, and bless, O Lord, all that may listen the live streaming that we are at the same time doing today. Bless all of them, Lord, not only with wisdom, not only with material prosperity and emotional stability, but most of all, spiritual, intimate, spiritual relationship with you. Especially for Christians and believers in the only true God. In Jesus Christ's name, amen. The heart of the Father. A few minutes before I come into on this pulpit, I want to change the title into the heart of
God. Because the message is too much for the love of a father. However, I have written already, and according to Jesus, what is written is written. So our topic today is the heart of the father. And I hope that fathers will listen carefully, and children who are not yet fathers will also listen, because sooner or later you will become fathers yourselves. Usa ka panikanhon nga batan-on misulod sa usa ka simbahan diin ang pastor nagabasa sa bahin sa Biblia nga makita sa Luke 15:11 to 32 about the prodigal son. Og samtang naminaw ang batan-on, miabot ang pastor sa pagbasa sa usa ka bersikulo kabahin sa parable of the prodigal son nga nagingon, busa milakaw siya og mipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pagani kaayo siya sa ilang balay, nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak og midagan aron pagtagbo kaniya, og unya migakos og mihalo kaniya. Ang batan-on nga namati niini nga mga pulong nalimot nga ana diay siya sa sulod sa simbahan og adunay daghang mga tao. Busa misinggit siya. Pastor, asa man ang balay niining amahana? Gusto ko nga siya mahimo akong amahan. A challenge for fathers and a challenge for children, especially who are going to become fathers. So atong tun-an karon ning atong panimbawon ang bahin sa istorya sa prodigal sons. Not only prodigal son, but prodigal sons. So the parable of the prodigal son is a true parable. Nagpasabot nga dili tanan nga giganlan natong parable diha sa Biblia tinuod nga parable. But the parable of the prodigal sons is a true parable. It is a simple story giving a beginning and ending, and it has some kind of plot. Adunay susama diini nga mga parable sa Biblia sama sa the lost sheep, the 10 virgins, the rich man and Lazarus, the workers of the vineyard, are parables, true parables. This is not a Bible study, so I will not be giving you the definition of a true parable in details. But I believe you will get the idea as we go along. The context of the parable of the prodigal sons is the Pharisees murmuring. Ang pagbagulbol sa mga Parisiyo bato kang Jesus nga midawat ug nakig-uban sa pagkaon sa ilang gitawag nga mga makasasala. So they murmured because the Pharisees were thinking that they were close to the Lord and the others are sinners. And Jesus
to be a man coming from the Lord or from God should have not entertained sinners. So this parable is given. So that is the context. Ngano nga gisulti o gisulat o giasoy ni Jesus kini nga parable. And then there are 3 points of reference. So kung mag-study ta og parable, we have to know the context, we have to know the points of reference. And the points of reference are the father and the 2 sons. And the focus of the parable is the love, the limitless love of the father to his children. So this is telling us about 3 persons: the father, the 2 sons, ug ang una, ang manghod, maoy milakaw, mibiya sa ilang panimalay o sa iyang igsuon o amahan. Human niya pangayua ang iyang bahin. O ang magulang nagpabilin sa balay. So karong adlaw karong panimbahon nga atong paghimuon, atong tun-an ang bahin sa the parable of the lost sons. O atong i-consider pag-una ang verses 11 to 28. O kay milakaw man ang manghod dala ang iyang bahin sa katigayunan. So ang atong unang nga punto nga gibahin sa 3 ka steps gitawag og the downward journey of the younger son. The downward journey of the younger son. So makita nato nga diha pa lang sa pagsugod. Sa verse 11 and 12 makita nato kung unsay kinaiya ni ini nga anak. And we can see simply, we have not to think deeply na kini nga anak is rebellious. Rebellious. Despite of the love of the father, this son rebels against his father. So mao nga ang unang step sa downward journey of the prodigal, of the younger son, is rebellious character of the younger son. Nganong rebellious man? Ang masupilon nga kinaiya sa manghod nga anak. Why rebellious? We look at verses 11 and 12 and we see clearly. Verse 11 says, Jesus continued, there was a man who had 2 sons. The younger son said to his father, Father, give me my share of the estate. So he divided, or the father divided the property between them. So what can we see about this? O basaw nato sa Cebuano, kung pidayon si Jesus sa pagtingon, dihay o sa katawo nga may 2 ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw ni ana ang manghod miingon sa iyang amahan, Tay, hatagi na ako sa akong bahin sa kadigayunan. Busa gibahin sa amahan ang iyang katigayunan. Tali sa 2 niya ka anak.
So kung ato ning tan-awon dili kay lisod kay hinuktukan nga kaning manggod adunay duha ka characteristics. Ang una is that he himself is the center of his dreams. Wala sa'y pakialam sa ilang panimalay, walay pakialam sa iyang amahan, walay pakialam sa igsuon. Tay, hatagin ako sa akong bahin sa katigayunan. Give me my share of the estate. Na makita nato din no? Let us consider the pronouns that usually people are using. What are these pronouns? Of course, I, me, my, mine. Give me, my share. So how can you read the heart of the younger son? Unsay naa siyang kasing-kasing? Self-centeredness. And if a person is self-centered, usually he is selfish. He does not think of any other people, even the father or the brothers. Okay? So this younger son is self-centered and selfish. Give me my share of the estate. Buhit pa. Gusto na pangayon ng iyang bahin. Well, anyway, ang ikaduha nga characteristic, he trusted in his own wisdom and capacity to manage his share according to his own plan. But we will see later on that his asking of his share is not intended for business o panglalago ito. Kung hindi, meron siyang ibang plano. Meron siyang disenyo kung ano ang gusto niyang gagawin sa buhay niya. So, he trusted in his own wisdom and capacity to manage his share according to his own plan. So, this is the essence of what is said in verse 12, Father, give me my share. Give me my share. Is it wrong? No, it is not. During the time of Jesus, this is not wrong. It is legal. The rebellious request of the youth or the younger son is legal, according to Deuteronomy chapter 21 verse 17. Although Deuteronomy chapter 21 verse 17 is talking about a man who has two wives, and one of the wives is very close to the husband, while the second one is not so close. Meaning to say, he loved the one wife and he does not love the other. So Deuteronomy 21:17 says, the property of the father from the wife he loves shall be 2/3 of the property, and the property or the portion that the son of the unloved wife is only 1/3, and the father can do the division of the property even if he is still alive. Today is not. In the Philippines, it does not work. No? Dili na pwede. So it is acceptable
the request of the younger son is legal. He was entitled to 1/3 of the estate, and it was acceptable at the time for a man to divide his estate or property among the heirs while still alive. So pwede. Kasi mga anak ka gusto ni ini nga pwede na di ayong bahino ng kabtangan. How do you like if I become a senator and then I will sponsor a bill nga pwede nang pangayoon ang property i-divide samtang buhit panggilikanan? Anybody who wants this? Elect me for senator and I will sponsor a bill so that you can get your share while your parents are still living. You like that? Just tell me after this worship service. But still, even if the request is legal, the request is rebellious. Why? It is an expression of self-will and selfishness. Nagpaila nga siya dili gusto nga pahilabot, dili pa gusto nga patambag, kay dili siya gusto nga yang bahin maibanan sa tingali sa uban yang mga igsoon. Selfish. I am the center of my dreams. Wala kang pakialam sa akin. Akin yan. So ako ang bahalang gumastos dito. So it is rebellious, especially for believers in the Lord. Kung sa aking term sabihin ko, walang respeto. Okay. So it is safe for us to assume that the younger son wants freedom. He does not want to listen to the advice of his father, especially when it comes to his vices. And this younger son has a very popular vice in the world today. Who can guess what is the popular vice in the world today? Anybody? I'll give you 1 peso and 50 centavos for a correct answer. Prostitution. Who said that? Pastor Poyos? No. You read after this worship service, verse 30 of chapter 15 later. Okay? So the younger son wants to be free. He felt that if he will stay home, he is not free. His freedom is curtailed. So his request seems to say, Papa, I'm tired of you. Nagpapa pa. Why batasan? Magkainumdum ko sa Malakay 1:6. You call me father, but where is the respect to me? Papa ka sa ako. Amin pag yun. Kung hindi ka maminaw sa akong isulti. So, Papa, I'm tired of you here. I cannot do whatever I want. Okay, this is the heart of the younger son. If you have complaints about this, how do you know? Just wait. You will know. And come to understand why we can see the heart of this younger son. He said, Papa, I want to be free. And therefore, I don't want you to control me. The younger son's character is marked by selfishness and sinfulness. Kadalo o himarkahan ang kasing-kasing ni ining manghud nga anak o kadalo o sala, which are fertile grounds for a rebellious character. Many believe the I and the me, the my and the mine, which is selfishness, is the reality, but it is not. Selfishness is not reality, but it is an evil dream. And you will see that this is true to the younger son.
When you were young, other old people here listening, when you were young, maybe you thought you know better than your parents. That's why maybe you have also an attitude like the younger son. Hilabot man ka na ako, pa, ma, dako nako, pasag di ko, kahibalo ko sa akong gibuhat, wa mo'y labot sa akong buhaton, mo'y labot. Ako nga napapa na, naluluna, na agoy labot, bisan pa, kadtong naminyo nagkatulo, ang amahan aduli labot kanimo. Nganuman ang gugma sa amahan. Dili mawagtang, dili maputol tungod, kay ikaw wala mo tahod kaniya. Ang gugma sa ginikanan magpabilin, bisan pa sa kalaksot sa imong kinaiya. Remember that, children. And usually, when parents advise a daughter or a son, they almost always rebel against the parents. But I would like to remind you today that your parents love you. If there is a parent who does not love his children, then this is an exception, not the general rule. But the general rule is parents love the children, even if the children are not good children. Walay makaputol. Kanang moingon nga gidikanan, okay, kung dili ka mamati nako, pahawa na, og ayaw naghinumdumi nga ikaw akong anak, dili na tinuod. That is only the fruit of one's emotion, the fruit of one's anger, for one reason or another. But never, believe me, amahan ako, lulo nako. Tingali adunay mahigayon nga ang papagmama masayok. But I tell you, their love for you remains. Their love for you remains. Maybe your children, your grandchildren think they know better than you, than your parents and your lolo. However, we cannot deny that there are children, because of education and experience that the parents was able to undergo, may become better in their educational attainment. But the love of the parents, the respect that you owe them, still remains. Magapabilin ang atong respeto kanila. However, ang atong istorya nitabo sa panahon ni Kristo. And as I observe, nothing changes over time. Does it? Is it true? Ang atong gitun-an karon sumbingay sa panahon ni Kristo, nagiulan na sa duol na o more than 2,000 years. But this parable is true until today. I tell you, this is true until today. Yet, the father in this parable shows love and grace lavishly to the younger son. Despite of the character of the rebellious character of the younger son, the love and grace of the father was lavish. Wala siya mobalibad. Kung tanawin mo ang verse 12 sa Luke chapter 15, wala na'y argument. He gave it with all his heart. Why?
Because the father understand that the younger son wanted only what his father could give him. Ang manghud nga anak, gusto lamang nga maiya ang gusto niya nga makuha gikan sa amahan, apan wala siya'y gugma sa amahan. So we want the kingdom, but not the king. People who refuse to put their faith in God through Jesus Christ, and people who refuse to give their lives over to the Lordship of Jesus Christ, are living a life like that of the younger son in the parable of the prodigal son. Pareho ang kinabuhi with reference to God the Father. Even the people who called themselves Christians yet ignore God until they want something are rebellious. There are Christians in the world that they only can remember God kung naiipit na. Lord, bakit nandito ako? Okay? Am I in this chasm that I cannot go out by my own? Pero sa diha, nga abunda pa ang kalibutan nga mga panalangin, they forgot God. Usay mo ampo ta nga, Father, give me this thing and I will worship you. Maganda ba ang dasal na ganyan? Hindi. We are putting condition to the Father, so we don't believe in Him. He is not our Father. He is not our source of everything, but He is our slave, as if our fear dictates Him what to do. So adunay daghan kayo nga magampo sa Dios, apan ang ilang gusto mao nga makuha nila ang ilang giampo nga mga butang, unsa man ang ilang gikinahanglan, but they are rebellious too. Nganuman ilang gipangandoy ang butang ay kahatag sa Dios, apan wala nila higmaa ang Dios. Therefore, people who are rebellious are hurting the Father. Hurting the Father's heart. But not only hurting the Father's heart, we are destroying our world. Troublemakers are the ones destroying the world. It is not God who is responsible for this kind of world. The troublemakers in the world are responsible for this. So, nakikita natin ang puso ng younger son. Pupunta tayo sa second step. Bakit kaya gusto niyang maangkin na ang kanyang share sa katigayunan sa amahan? Why? Because of verse 13. Ano ba sinabi sa verse 13? Sorry, wala tayong projection ngayon. But as I've said, I always like you to bring your Bibles with you. At saka ngayon, nandito na dapat meron kayong Biblia dahil sa wala tayong screen. Amen, dalayo ng Diyos. Verse 13 says, not long after that, the younger son got together all he had. So, gihatag yun ang tanan. Gibaligya na no ang tanan. Kung nasa ibahin ng mga baka, mga karniro, gibaligya na. Dahil kaumahan, gibaligya na. Kwarta. Malabong kwarta na lang. Ang gisulod niya siyang baka. Kung sa ingihimo humani ini, he set off to a distant or far country. And there is squandered his wealth in wild, in some versions,
riotous living. So nga nang ipangayo sa younger son niyang bahin, aron ba magnegosyo? Tingali kay abi nato og ang younger son mas bright sa papa, o kung ihatag niyang bahin niyang inegosyo, so madato pa siya kay siyang papa. Dili di ay na siya'y plano. Kung siyang plano, matod pa sa Biblia, humanya madawat ang tanin niyang bahin, set off to a far or distant country. O kung siyang gihimo dito, and there squandered, giusik-usikan his wealth. Yun sa niya pag-usik-usik in riotous living, wild living. Mao di ay ito nga dili pasulti, kay naa di ay say plano, kay sigurado mangyod nga kung diha sa panimalay badlungon siya bahala dili patuho. Wow. So the second step sa downward journey of the younger son. Ang first step was his rebellious character. Di pa gani kasulti ang parents, gitubag na. O di ra ba mayong pagkatubag? Arang-arang kung ang tubag full of wisdom. But ang answer full of insults to himself, not to the parents. Nga naman, kung ang anak manginsulto sa ginikanan, kinsa may ang ayan nga maulaw ang ginikanan, maybe it will affect. Pero ang anak nga insulto nga nagpasabot nga siya walay taod sa ginikanan, walay respeto sa ginikanan, should be ashamed first and foremost. Siya ang maulaw. Anak can afford to shout at their parents? What? Wa ka kahinungdom. Dili ko ani mangwinta. But I just want you to realize nga you have to respect your parents. Nga naman, sa diha nga natao ka, sa edad ka, o usa ka adlaw, 2 ka adlaw, usa ka bulan, 3 ka bulan. Kung ipasagdan ka sa imong mama pagkatuong gabi mo hila ka kay gigutom, o dili ka kutawan og gatas, angtod mabuntag. Dapion hinong ka, hilom, ikapoy ko. Paghula kang mabuntag, kay wala inin tubig. Simbi tabo niwa. I'm trying to let you remember the truth. And this truth will come to tell us that we have to respect our parents. That is why we have Ephesians 6:1. Okay, so what is the second step? Riotous living. Patuyang hudyaka sa kahilayan. Riotous living sa Cebuano, patuyang hudyaka sa kahilayan. I think this is what, ano sabi nila, yung mga centennials daw ngayon, ayaw na magtrabaho. Hindi lahat Kasi meron akong, may alam ako ng mga centennials na ang sipag. Ang sipag. Pero, iwan ko yung iba. Riotous living. Cebuano. Patuyang hudyaka sa kahilayan. Patuyang hudyaka sa kahilayan. What is a far country? What is a distant country? Greenland? Saan itong far country? Si Winston Churchill, one of the US presidents, meron siyang novel na ang title ay A Far Country. And in this novel, this is talking of the island. Usa ka isla nga didto wala na standard of living. No ideals of living. Pwede kang maghimo sa imong gusto. Pwede kang maghubo kung gusto ka. Ug moadto sa merkado mangumpra. And nobody will question you. Who likes to go to this far country? This is the wish of the prodigal son, to be free
Hindi ko sinasabi na ito din ang nangyari noon, no? Pero ang ibig sabihin, far country is a place where he is free from the love of the Father, the control of the Father, the protection of the Father, and he is free to do whatever he wants, even if it will bring him death. This is far country. Do not think that this far country, in relation to the Philippines, Europe, or America, it is where, if you look at the characteristic of the prodigal son, nga wala na yung mag-control nimo. Okay? Naapatay anak ng niini. Don't worry, because our generation, in the following generation, has the blood of the younger son. Don't worry. Our generation, the previous generations, and the coming generations has the blood of the younger son. Okay? So, distant or far country is any place away from home and parental control and the father's love or parents' love and care, where he is free to live a riotous life, indulging in revelry, kudyaka, and profligacy. Tanang matang sa kahilayan. Profligacy. Tanang matang sa kahilayan. However, usahay mudakukod ang kasing-kasing sa mga centennials, kasi sabi dito sa aking nabasa, no? Na reference, sabi niya, if a modern psychologist analyzes the younger son's character, he might say, this modern psychologist will say, maong hinglakaw ning anak kay gi-abuse sa iyang parents. Karon kung ang mga bata maglakaw-lakaw diya sa kadalanan, ang ginikanan ko ni presukon without investigating the truth. Tinuod nga ang tanan ng mga wayward ng mga children, ang ginikanan may basulan. Tinuod. Kinsa psychologist diri. Tingali before 12 years old. But after 12 years old, nga aduna na say pangisip, he is responsible for himself. That is one thing about psychology, no? Hindi totoo. Sabi dito, if a modern psychologist analyzes the younger son's character, he might say that the prodigal or the younger son left home because his father oppressed him. His mother is overly protective. Bibibig yapon na di na gustong bibihon. Ay gusto nang manguyab. Nang mama di musugot. The pastor were not strict enough. Or the boy, the younger son, from his boyhood, was forced to go to church every Sunday. Suko pasimbahon mo nga. Maayon mo lakaw kung balaya, pandi na, waan ay mo pugos na kong simba. Ano po ba magilikanan pugso yung simba yung mga anak? Why? Araw dilit mo lakaw yung mga anak magilikanan, ayaw magsimba. Tama? Mo kinigiulag centennials. Mo kini mga centennials. Kung dili ka na kanya mga centennials really present, no? Delete na. Very bad psychology. Tama ba ang modern psychologist? Are the modern psychologists right? You think it over. Pero ang atong ibulungan din sa atong kalibutan. Kung naaga ni tao nga mipili og sayop
mutudlo og laing tao. Si nganong naingon ani man ka ako sa ka-pastor nag-advise nagpa-advise. Nganong nahimo man nimo ni siya? Ako mang ginikanan good pastor, grabe ra kaayo. Grabe nganong dai sa ospital ang ginikanan. Nganong naingon ani man ka? Grabe ka ginikanan? Unsa ka grabe? Ikaw gadi mamati sa tambag sa ginikanan dili ka grabe. Basta pareho mo nga adto sa ospital kay pulos grabe, no? Because I would like a chance to tell you nga kinanglan nga ang anak o ang ginikanan na ay dialogue, friendly and intimate dialogue. Kung naay gusto ang anak isulti sa ginikanan, pastor maglisod ko kay isog akong papa. Pasikulatahon ko, I tell you, bisan unsa ka isog sa imong papa, kung ikaw modul kaniya uban sa metanahuron, kakasing-kasing sigurado ko nga dili siya masuko, maminaw sa nimo. Ginikanan, lakip ko, and I failed in this area when I was young. I was so strict, but there was no dialogue between my children and me. I acknowledge my mistake, and that is why I'm now telling you, so that you will not commit the mistake I have committed. There must be a dialogue. Allow the children to present their case and answer them also. Biblically, it is possible. Children, listen to your parents. You try to face them as educated children. Di mga loob. Educated. Pag ato na po sa ginikanan, nganong naingon ani man ang imong mga anak. Grabe, pastor, pero tingay ulo, ani gahit ay nag-ulo. Naupos na lang uway nga akong gihimo o gilinatigo, wag yun. So maotong yung lakaw siguro kay sigihan mo latigo. Abi niya kabayo siya. Sebab sila itong anak nga, sa manig balayanin, kabayo ko, nga sigihan mo kong latigo. Pero pwede niyo mong latiguhon kanunay ang imong anak. Latiguhon sa pulong sa Dios. Latiguhon sa pagmahal. Bisag na ibalo ka nga naglakaw-lakaw ng imong anak, wala mo uli sa tukma nga oras nga siya imong pauli-uli. Binli gihapon og sudan og kanon. Dili kay mingon tawa pa man mo uli. Alas 10 akong giingnan nga mo uli na, alas 12 na lang wala pa. So kanang atong kanon diha tanan nga gibilin sa iya hatag sa iro. Dili na siya mao. Okay? Now, I am trying to tell you some of my mistakes when I was a young parent. And that is why I am now taking the opportunity to tell parents. Demonstrate your love. Do not demonstrate your hatred. Because this is the principle Christ teaches. It is the principle of love. The 10 Commandments. We reduce into 2 commandments, but the main gist is love. Love the Lord thy God with all your heart, your soul, your mind, and so on. And love your neighbor as yourself. It is love. So I would like to state this fact. Ayaw yun gamita ang logic nga tungod kay nakasala siya. So, he does not deserve your love. But Peter, no. Basaha kanunay, hinumdumi kanunay ang Romans 12:21. Do not overcome evil by evil, but overcome evil with good. O Matthew 7:12.
Do unto others what you would like others do unto you. Buhatan nga to sa uban ang gusto nimo nga buhaton nila kanimo. Ang silingan nako wala manghatag og cake. Kung na ako'y cake, di ko manghatag. Matud pa sa Matthew 7:12. No, manghatag ka. Bahala wa sa manghatag. Ang silingan nimo nang libak sa imo. Nagahibalo ka nga gilibak ka sa imong himuon. Balusan paglibak nga mas dako kay siyang libak. Dili daigas siya. Matthew 7:12. Buhatan nga to sa uban ang gusto nimo nga buhaton nila kanimo. Nalipay ba ka nga di ka nila na imiabot nga cake sa ila wa ka tagai, malipay ka? Ay no, hindi man takabuot pagkatagan tao dili kay ila man na. No. Pero ang pangutana, malipay ka kung libakon ka sa imong silingan? Dili. So ayaw ni buhatan nga to niya. Di kay miyong nga gilibak kung gugo, di balusan na to. Ana dili na tinuod. You are not following the law of love of our Lord Jesus Christ. Buhata nga to sa uban ang gusto nimo nga ilang baton nga kanimo. Amen. Dalaga ng Dios. Mga igsuon, hinahibalo ko nga lisod ni siya nga himuan. But by the grace of God, pinaagi sa grasya sa Dios, ato ni siyang mahimo. Okay? So the parable says that the son squandered his wealth. The son, despite of his father's goodness, made a choice to live a riotous life. It was a bad choice. In fact, it is the worst choice. And that is still what happens today. And that is still what happens today. Mito, o kining mga batasan sa younger son nahitabo gihapon karong adlaw. Let's be careful how we live. And then the younger son said, I have free will. I can do whatever I want to do. So the younger son chose to live by the worldly philosophies of life. Mga philosophy nga nag-ingon, kaon, inom, paglipay karon, kay ugma, mamatay ka na. No? Mga filosofiya. Bahala na ng Biblia, bahala ng Diyos. Ang importante, paimod si kanon. Do you have this kind of philosophy? I am not saying nga dili ta mo kaon, dili ta minom og coke, lami kay coke labi nagbugnaw. Wa ko mingon nga di ta maglipay-lipay. Pero kanang kalipay nga malipay kauban nimo ang imong minahal sa kinabuhi. Kanang kalipay nga malipay di lang ikaw, kung dili ang Dios nga mao'y tag-iyas ning kinabuhi malipay. That is the kind of happiness God wants us to possess. Amen? Amen, dalago ng Diyos. So, karon, ingon siya, go for it. Go for it. Kung saan natin sige. Muna yung psychology of the centennials. Get all you can while you can. Pero sa pamangka, kung sa pagkamanguyab, kung ang salti mo yun na, maayong buntag dali. Kung yan na kamulitaw, siyempre dili. Pero mangulitaw ta nga malipay ang Diyos. Nga malipay nga itong parents. Nga malipay nga itong iulitawan. Nga naman kay di lang nato siya dalawang sa Centennial o sa City Hall. Dalawang nato siya dito sa altar sa Kaminyo. Kung musugot. Kung di musugot, ayaw pamuros. Di kayo maghubog-hubog. Bay, ano nahubog man ka? Wak na. Nagluptom na sa kagitgit akong kalibutan. Kay gibasted ko ba yun? Unsa? Walay Ginoo. Sa una pa uban,
Life is a party. So have a blast. Makita niyo sa TV? Life kuno is a party. Ang kinabuhi kuno party lang. So have a blast. However, kung maadto ta sa Father, usa ka characteristic sa Father. Father is very clear. The Father in this parable respected the will and choice of the children. Do you know that God respects our free will, our choices? That's why many experience evil life, because God has what they call permissive will. Do you know? Abi nato uga ang tanan nga will pareha og when you talk of the will of God, there is only one sense? No! There are at least three. Speaking of the will of God, kabuton sa Dios, you have what we call the decretive will or overruling will. Usa ka kabuton sa Dios nga walay makatwis niini parehas sa adlaw. Walay mag-usab niini, musilang sa silangan, masalop sa kasadpan. No one can pray, no one can change this. Another is the directive will. Unsa man ning directive will, i-express ni siya first and foremost sa 10 commandments. Unsa gisulti sa 10 commandments, dili ka mangawat. Apan unsa niya tubo sa mga tao kalibutan, daghang kawatan. Kinsa nagsugod lang mangawat ang Dios? No. Mo nang ang kawatan silutan. Directive will. Ingon ang Ginoo, ayaw ka nanapaw ka. That's why you are liable. Ang ikatulong is permissive will. Mungutan na siguro ka, nga man nga daghaman wala maluwas. Because the will of God is also permissive. Dili mamugos ang Dios sa usa ka tawo nga di gusto madto sa langit. Kay basig maghikog na sa langit kay walay beer dito. Walay kabaret dito. Siya mga tuon. So dili pa sa kalibutan, he has to choose the Lord by faith. So God is never a tyrant. He gives us free will. Like this Father we are talking about. So ang pangutana, dili ba masamaran ang kasing-kasing nining amahan nga maayo kaayo, mahigugmaon kaayo sa inyong mga anak, masamaran. The second truth is that the Father's heart was deeply hurt sa diha nga gipangayo sa anak ang iyang bahin. But he had to let us or to let his son experience the poignancy of riotous living. Gusto sa amahan nga agitugtan sa amahan kay gusto niya nga mabatian masinati sa anak ang kahapdos, poignancy, ang tagut-gut sa bunga sa pagpatuyang sa kahilayan. I hope you are listening. Ayaw paabutang nga ikaw mahimo, younger son. Do not wait for this. So mao nga tungod kay Maribel siya og iyang gigusto ang pagpahimulos sa kahilayan. So unsa may katulo nga step sa downward journey of the younger son? Ikatulong step is regrettable predicament. Kabasulan nga kahimtang. Kabasulang kalisod. Asa ko ni? Unsa man ning regrettable predicament? Ato ni siyang mabasa karon magsuon sa Luke 15:14 to 16. So sa 14, so kay gigasto man sa younger son ang iyang kabtangan sa wild living or riotous living. So hangtod nga nahurot ang tanan, unya miabot ang dakong gutom ni adtong dapita og nahimo siyang walay nahot. Nahurot ang tanan niyang kabtangan.
Busa mialagad na lang siya sa usak sa mga lumulupyo ni adtong dapita o gidala siya ngadto sa uma aron pag-atiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom, buot na lang unta siyang mukaon sa bunga sa kahoy nga gilaw ngadto sa mga baboy tungod kay walay mihatag kaniya. Ibalo ko nga sa diyang dagat pagkwarta, dagat barkada. Pero karon nga wala na kwarta, wala barkada. I hope you have a good barkada na maunong nimo, mubahin nimo kung wala na ka, ubahin sa imong anak. Pero ang kamaturan ni ini, naluog ninyo ang pulong sa Dios. Ang usa ka Hudiyo nga sa pagtanaw nila ang baboy hugaw, ceremonially unclean. Ang prodigal son mao nay tiglaw sa baboy. Ikaduha, kinsay iyang amo? Hudiyo pa ba? Dili na Hudiyo. Kay walay Hudiyo ni atong panahon nga magbuhi og baboy. Kung dili mga Hintil. So what a degradation. Di lang kagutom ang kalisod nga gianto sa prodigal son, pero degradation, gipamubo siya pag-ayo. Ang anak sa usa ka dato nga amahan. Hapit na lang mukaon sa lawg sa baboy. Mukha na ang gidangatan, no? Regrettable predicament. So kung ikaw adunay susama ni ini, do not wait. Nga ang nahitabo sa prodigal son, may tabo kanimo. May tabo kanimo. So the truth is, we need to be brought down low in humiliation and penury, kakabus, to realize that we are wrong. Na ay maigayon nga, dili ta mo dawat na kita sayop hangtod nga dili ta dalhon sa Dios. Ngadto sa kakabus, ngadto sa kaulawan. Sa usa ka Hudiyo dakong kaulawan ang pagpanglawg sa baboy o pagtrabaho under a Gentile master. Apan gihimo niya, nganong gihimo niya tungod kay lisod na kayo yung kahimtang, regrettable predicament. Okay? So di nato mabasol, no? Nga naay mga tao nga tuwa sa Manila or other big cities nga dili na hapit makakaon, mangisnats na lang, manghug up na lang tungod kay wala na makaon o wala na sila baboy nga lawgan, no? Okay? So, adunay daghanang mga tao nga nangita or who are looking for wrong things in wrong places and in wrong times in his own way. When our Father, our Heavenly Father, has already provided us with everything we need. O nga, ang iyang provision, with the best provision sa atong kinabuhi tungod kay di lang material nga provision, di lang emotional nga provision, kung dili spiritual nga provision. So the plight of the son was so degrading, morally and culturally. Why? He was working under a non-Jew master and feeding swine, and swine are ceremonially unclean to the Jews. This regrettable predicament awakened the son or the younger son as if from a deep sleep, and he resolved to get out of this degrading, death-defying situation. And so he started the upward climb of the younger son's journey. Wala sa'y mahimo kung dili iyang dawaton nga siya na sayo. In the first step to the upward climb is realization.
pagkaamgo sa sayop niya nga pagkinabuhi tungod sa iyang sayop nga desisyon. Verse 17. Sa katapusan, nakaamgo siya sa dako niyang sayop ug miingon siya, nagsubra ang pagkaon sa mga sinuhulan sa akong amahan, samtang ako aniya hapit na mamatay sa kagutom. Hapit na mamatay sa kagutom. So, unsa iyang himo sa iyang tungod kay siya nagka-realize, he came to his senses. So, gusto niya nga mubalik na ngadto sa iyang amahan. Apan ang pagbalik ngadto sa iyang amahan, nakita niya nga dili sayon tungod kay nasayod siya nga iyang amahan, wala magdaog-daog kaniya. Ang iyang inahan, wala pud siya bibibibiha. Wala pud siya awaya sa iyang igsuon nga lalaki. Kung dili bisan pa sa gugma o pagmahal sa ginikanan, siya may patuyang siyang pagalingon nga plano. Pinaagi pagrebelde tungod kay adunay say plano nga magkinabuhi o gitawag og right to living, patuyang sa pagbudyaka sa kahilayan ug hangtod miabot siya sa gitawag og regrettable predicament. Okay? So mao nga iya sa verse 17 sa Luke chapter 15 iyang na-realize nakaamgo siya nga sayop day siya ug mao nga ani karon siya daw mitipon na lang sa baboy. Wala niya sa higala kung dili ang iyang barkada mo na ang baboy nga hapit na lang siya mukaon sa pagkaon sa baboy. So how can he come home or come back to his household? By repentance. Repentance. Pagbasol. So, atong mabasa gikan sa verses 18 to 20a, nag-ingon, busa mo pa uli ako ngadto sa akong amahan ug sultihan ko siya. Tay nakasala ako sa Dios ug kanimo. Remember this, no? Nakasala ako sa Dios ug kanimo. Tay gyapon ang gigamit, no? Sa verse 12 nagkatay siya pero sa murispito, no? Ingon si Malakay sa Malakay 1:6, you call me Father. Imo kong gitawag og Papa. Pero asa man ang imong respeto ka na po? Ano na ba yung mga anak na nagtawag og Papa o Tatay o Lolo apan wala mo respeto? Read Malakay 1:6. So tayo nakasala ako batok sa Dios og kanimo. Dili na ko angan ilhon nga imong anak. Isipan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Busa milakaw siya og mipauli ngadto sa iyang amahan nga mahimulsuon. We cannot go to the throne of grace of the Father without repentance. Without repentance and humiliation. Humility. Ayan na po isipang anak, kung dili isipa ako makusa sa imong mga sinuhulan. Mo kini ang pagbasol sa younger son. Sa dili pa ta matapos nagsuon, kung aduna man kay naila na ang kinabuhi susama sa younger son, share to him and let him realize nga dili kinahanglan nga moabot pa siya sa puno nga halos ang iyang barkada mao na lang ang baboy o nga hapit na siya mukaon sa lawg sa baboy. So niini mga bersikulo makita nato dinhi ang acknowledgement of sin and confession. Kung ikaw magrepent, so imong i-acknowledge na ikaw nakasala. Ilhon imo nga ikaw nakasala o kini imong isugid ngadto sa Dios nga Ama. Sin and confession. Ingon siya, I have sinned against heaven
and against God. Sa ako nang gisulti sa atong nga mensahe, Ephesians 6:1 is not a commandment of the Father. It is the commandment of God. So sa diha nga ikaw dili mo tawd sa among gilikanan, wala niya lang nimo sa pakang among gilikanan kung dili gisupak nimo ang Dios nga maoy author sa maong commandments. Kalay ko ng Diyos, no? Okay, sin and confession. I have sinned against heathen. So against God and against His Father. This parable is man's biography and God's sovereign grace. Nga naman, man's biography. Kaya makita nato sa sunod Domingo sa continuation sa atong mensahe nga dili di ay ang prodigal kinahanglan nga mo lakaw layo sa kanimalay. Na ay prodigal nga he is right staying with the Father and the house of the Father, and yet he is a prodigal. Okay? In God's sovereign grace, always, for every unregenerate man is a prodigal, and the prodigal's father is God. So let us look at Luke 15:18, because this tells us profoundly the nature of sin. Father, I have sinned against heathen and against you. So what is the nature of sin in this parable? First, sin is always anti-God. Ang sala kanunay nga nakig-away sa Dios, nakigbatok sa Dios. That's why he said, I have sinned against heathen. Pakigbatok sa Dios. Nga naman kay ang balaod nga gisunod sa tanan nga magtutuo sa Dios, iya sa Dios. And second, sin is always anti-social. Against you, matut pa sa verse 18, the prodigal's unruliness, ang pagkawalay tahod o walay respeto sa prodigal, brute grief, kaguol sa iyang amahan, o bitterness sa iyang igsuon, as we will see next Sunday, and cast a shadow to the whole household of his father. Anong appeal man ang household? Siyempre, kung usa sa akong anak nangawat, kung sa may isulti sa mga tao, kawatan akong anak, so siguro nga amahan, wa makatudlo ani, o ka may nagtudlo pangawat. No, remember that. Di gyud ang anak makaingon nga pasagdi ko kay ako ra ni. Whatever things you do, labi na sa negative aspect of your life, the whole family will suffer. Akana, igsuon man na itong kawatan. Akana, igsuon man na ni ano? The whole household is affected. That's why sin is anti-social. Sin is anti-God, and sin is anti-social. Okay? And number 3, sin is always self-hurt or suicidal. Sin is always hurting ourselves or suicidal. Like Ismael, as we read in Genesis 16:11-16, who sink into the scale of humanity. And what is repentance? I would not dwell on this because I believe all of us understand what repentance is. But in this parable, repentance is clear when it said in verses 18 and 20, I will set out and go back to my father. So it is the household of the father. The younger son proceeded this way, away from the father,
pag-abot niya dito sa far country, nga nitabo na niya ang regrettable predicament, he repented, and because he repented, he is now facing back. I will go back. Biyaan ang sala, ug muadto sa Dios. So sa verse 20, yun siya, so he get up and went to his father. So repentance involves our will. Involves our will. Kinanglan nga imong i-acknowledge nga you are hurting yourself. You are hurting humanity. Not only God and society. So in summary, repentance is turning away from sin and turning unto God. Biyaan ang sala og muadto sa Dios. Kung mayong ka nga ako mag-repent, apan dili ka muadto sa Dios, I don't think so. Siguro muundang lang kasi mong sala for 1 week or 2 weeks or whatever. Pero mabalik na sa turning from sin without turning to God is reformation without regeneration. Negatively, repentance is not merely sorrow. Di ilang ani paghilak-hilak hangtod manggulang sipon sa ilong. Sorrow for sin, no. There are many people who weep over their sin, but without repentance, may balik gihapon sa maong sala o uban ang uban gidugangan pa ang ilang sala. The younger son repented. Do we need to leave our homes to become prodigals in order to see our wrong choices and realize it only when we suffer utter degradation and destitution in a far country? To God be the glory. Amen. Dalago ng Diyos. Salamat, Amahan, tungod kay ang imong pulong karon nagpadayag nga ikaw adunay hingpit nga gugma o nagapaabot lamang nga kami mutuo kang Kristo ug dawaton siya nga mandargilo sa among kinabuhi aron among matagamtaman di lamang ang kaluwasan kung dili ang kinabuhi nga dili mapalit og sala. So Father, dalay mo ikaw, ibalik na mo kanimo ang kanhimayag mo sa ngalan ni Kristo nga mong manluluwas. Amen. Talagang okay, napanalanginan ba ta mga igsoon sa pulong sa Ginoo? Amen. Amen. So padayon kita sa atong pagsimba pinaagis ato ang mga tithes and offering. Pamalandungan usa nato ang pulong sa Ginoo nga nagaingon sa Deuteronomio kapitulo 16 verse 17. Kinahanglan nga ang matagusa magdalag halad sa bala sa panalangin nga iyang nadawat gikan sa Ginoo nga inyong Dios. So atong kuhaon ang atong tithes and offering, awito nato ang muhatag sa kalipay. Kung yang ko lang sa pagpindot, muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo.
kinabuhi nga maghatag sa matag usa kanamo. Amo kining gihalad ang among kinabuhi di kanimo tungod kay nasayod kami Lord. Nga daw na gayon ikay dakong katuyuan sa matag usa kanamo kay imo kining imutang parigad dinhi imong balay nga tigumanan. Salamat parigad sa mga halad, tithes and offering nga gihatag, gi-share sa imong mga anak Lord balik di kanimo. Magapadayon ikaw amahan sa pagpanalangin sa nagkalain-lain na mong mga panginabuhian Ginoo sa pangnegosyo, panarbaho, panguma ug uban pa parigad nga klase sa mga panginabuhian. Itugot parigad nga ikaw magabalik sa pilo-pilo nga mga panalangin ngadto sa matag usa. Bisan pa man parigad katong wala nagahatag apan adunay kasing-kasing sa pagkamangihatagon diya kanimo. Gamita kining salapi parigad para sa imong himayahan. Lord, among tugyan kanimo Lord ni espesyal nga mga panalangin, mga abot sa matag usa, panalangin financial, material ug spiritual. Dalaygon ang imong himaya parigad in Jesus name. Amen. Manglingkod ta, padayon ta sa atong mga announcement. Sunod Domingo ato ang worship leader si Sister Risa. Dayon padayon ta sa pag-ampo provision sa nga makabaton ta og laing projector. So wala jud nato nakita development sa pagkawala sa akong projector bisan sa social media ato nang ipalaganap, no? Wala jud, wala yung mga information, o at least siguro na blatter na ni pastor. Sige lang